Hello po, kumusta po ang lahat? Welcome back to my YouTube channel. Hello mga kasari, kumusta po ang lahat? It's me again, I'm Catherine Cortaga, proud tendera or proud small sari-sari store owner here in Cavite. Kumusta po ang lahat? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay Sunday, blessed Sunday everyone, blessed Sunday morning. Kumusta po ang lahat? Kumusta po mga kasari? Ayan, kanina nga po umaga ay nakapamili na nga po tayo at na-display ko na nga po. Ayan. Ito po, nagdagdag po tayo ng ito pong wings. Ayan, nagdagdag po tayo ng wings na 6+1. Happy nga po tayo sa mga 6+1 at ang downy nga po na ito po palang serve. Ayan, may promo po sa serve. May 6+1 din po yan. Ayan po, nilagay na po natin. Tapos iba po natin chichirya at hindi po masyadong mabili ang dilata ngayon mga friends. Mabenta po tayo ngayon marami sa gin. Gin po yung nabenta natin ngayong araw ng linggo. Ayan, thank you Lord for the blessings every day. Ayan, thank you so much. Maraming salamat po sa mga blessings araw-araw. Ayan, for today's video mga friends, hello po mga kasari. Ayan, may gusto po kong i-share sa inyo mga friends. Mga friends, meron po akong gustong i-share nga po sa inyo. Ito po yung mga bagay o mga tips. Ito po ay tips base po sa akin as tindera. Ang ating nga pong tindahan mga friends ay 5 taon na nga po ang ating tindahan. Kaya sa mga kagaya ko din po na may mga tindahan, kasari-sari store owner, ayan, gusto ko pong ibigay sa inyo yung mga tips or mga bagay na ginawa ko nga po. Kaya po natin napalago ang ating tindahan. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Meron po ako dito nilista na 5 tips na iwas lugi para hindi po malugi ang ating tindahan at magtuloy-tuloy po ang ating negosyo, mga friends. Ayan. Sa mga baguhan nga po sa pagkakaroon ng tindahan, ayan. Sana po ay magustuhan niyo po yung ating video. Ayan. Umpisa na po natin mga friends. Meron po akong 5 dito na tips. Una nga po dito mga friends ay ang disiplina po sa sarili. Mahalaga po bilang isang tendero or bilang isang may tindahan as a sari-sari store owner mga friends, mga kasari, na dapat po ay meron tayong disiplina sa sarili. Unang-una po dyan ay meron nga po tayong tindahan. Siyempre po maganda po talaga meron tayong negosyo, may tindahan tayo, may mga pagkain po tayo na available, mga biskwit, mga dilata, ayan mga friends. Ibig sabihin po ng disiplina sa sarili mga friends, hinahinay po sa pagkuha ng ating mga stocks. Ayan, hanggat maaari po ay huwag po natin bawasan kung di naman po talaga or wala po ibang pagkukunan ng pagkain ay pwede naman mga friends. Pero kung pag sumahod na po or kung meron po extra income pa ay ibalik niyo po yung mga nakuha niyong pagkain or bayaran niyo po mga friends para kahit papano ay yung nakuha niyo pong pagkain ay mabalik niyo po yung puhunan at may pamili pa nga po at may ipon para may pambili ng panibagong mga paninda mga friends. Yun po ibig sabihin ng disiplina sa sarili. At syempre po kapag meron po tayong mga bagong paninda, ayan, hindi po natin maiwasan, ayan, guilty po tayo dyan mga friends na sa mga chichirya, may mga bago na talagang titikman po natin, ayan. Wala naman po problema mga friends pa isa-isa. Kaya lang, kontrolin po natin ating sarili mga friends hanggat maaari na. Siyempre po para may tubuin tayo, dapat po ay yan ay maibenta natin para tayo po ay kumita mga friends. Yan po yung ibig sabihin dyan mga friends. Lahat po na makukunin natin, mga sabon, downy, lahat po yung ilista po natin mga friends. At kapag nagka-pera na po tayo or may extra pa nga po tayong income mga friends ay may mabayaran po natin sa ating tindahan para meron po tayong pera para ma-rolling, pambili po ng panibagong paninda. Ayan mga friends. Pangalawa naman po mga friends, dito po sa pagtitindahan ay hindi po talaga biro mga friends. Dahil wala naman po iba kayong asan, kundi ang sarili nyo lang din po. At kung meron po kayong tindero, ganyan, eh okay na okay. Pero kung wala po, kung kayo din lang, ako din lang po talaga nagmamanage. Yes, ako din lang po ang namimili ng aking mga paninda. Wala po akong mga ahente, friends. Malapit lang po yung bilihan natin, kaya wala po tayong ahente. Gusto ko po kasi yung benta nga po ay naipamibili ko po agad ng paninda. Pero maganda rin po talaga yung merong ahente, mga friends, kasi hindi po kayo mapapagod sa pamimili. Pupuntahan po kayo ng ahente once a week or twice a month. Depende po sa ahente. Para hindi na hassle free kapag kami ahente. Hindi na po kayo lalabas, mamimili, dadalhin na lang po sa inyo yung mga paninda. Yan po yung advantage kapag mayroon nga pong ahente. Tayo po ay walang ahente, kaya tsaga-tsaga po tayong pumunta sa grocery store para mamili. Yan. Tapos, yun nga po, kailangan po natin ng maraming sipag at tsaga. Magtsaga po tayo sa araw-araw. Ayan, pagising sa umaga. Ayan.
At kailangan po syempre natin nasipagan pa po natin para yun po yung mga friends na ginagawa ko nga po dito sa ating tindahan. Kapag nakabenta na nga po tayo sa umaga, bandang hapon, pamimili ko na po yan. Pamimili ko po na kunyari po ay nagkulang na po ako sa mga powder, sa mga sabon. Kunyari po 500 pesos, ibibili ko po yan agad mga friends ng mga paninda. Sa kinabukasan, ganoon din po ulit. Kunyari po ay biskwit naman po yung kulang natin. Namimili po tayo ng mga puro biskwit naman mga friends. Kaya po, kahit pa paano ay nakaparami po natin yung ating mga stocks. Ganyan po yung ginagawa kong technique sa ating tindahan mga friends. Pangatlo naman po ang bagay na tips na gusto ko pong sabihin sa inyo mga friends ay focus. Mag-focus po tayo sa mga items na mabili mga friends. Ano po yung mga mabili na items? Ayan. Sabon, mabili din naman po ang sabon. Ang kape, mga kape po mga friends. Mga 3-in-1. Yan, mga single na kape, mga sticks. Pero yung single na coffee, hindi ko masyado mabili dito sa atin kasi meron na po tayong twin pack. Twin pack po ng mga kape, Milo, gatas po mga friends, Swak, Bear Brand. Mas mabili nga po ang Swak na Bear Brand kaysa po sa Birch Tree. Ayan, dito po yung Swak po na gatas ang mabili po dito sa, yan, madilim po talaga. Swak na Bear Brand po ang mabili sa ating tindahan. Ayan, sa inyo po mga friends, comment po kayo kung ano pong klaseng gatas ang mabili sa inyo. Meron nga po naghahanap ng Alaska pa isa-isa, pero isa-isa lang po kasi mga friends. Hindi po katulad ng, hindi po katulad ng Bear Brand na talaga mabili po ang Bear Brand na gatas. At yung mga fast moving pa nga po natin ay mga toyo, suka, noodles, pansit canton, ayan. Mga konting dilata po, mga tuna, corned beef, ayan. Yan po yung mga fast moving po sa ating tindahan. Yan po dapat yung ating mga pinaparami. At yung mga biskwit po natin mga friends, mabili po yung mga biskwit. Kaya yan po dapat yung ating pinipriority sa pamimili. Yung ating mga fast moving na items. Sunod naman po mga friends ay yung mga-apat po natin na tips ay i-check po natin talaga yung ating mga paninda, mga pagkain po natin, especially po yung ating mga chicheria mga friends. Mabilis po itong ma-expire. Kaya naman, kung ginagawa ko po dito sa mga chicheria na hindi po siya fast moving, meron po mga chicheria hindi po ganoon kabili. Ang ginagawa po natin ay nilalagay ko po siya sa harap ng ating tindahan. Sinasabit ko po siya sa harap para pag may customer, makikita po nila yung chicheria. Binibili po nila mga friends. Ganoon po yung ginagawa kong technique para yung mga items na malapit na nga po ma-expire, yung hindi po ganoon kabili, ay nilalagay ko po sa harap talaga ng tindahan natin para mas makita po ng customer at mabili po nila. Ganoon po yung ibang ginagawa ko sa mga biscuit, sa mga ibang mga candies, sa mga chichirya po talaga mga friends. Nilalagay ko rin po sila sa harap, katabi po ng ating mga biscuit. At nakikita nga po ng mga customer at binibili po nila. At kapag may sobra po silang barya, napapabili po sila kapag makita po nila yung mga chichirya. Diba? Ganoon po yung gawin nyo rin mga friends. Yun po yung gusto kong isuggest sa inyo na yung mga items nga po na hindi po masyadong mabili po sa inyo. Matulad nga po ng mga chichirya, yung mga Nova, Piatos, ayan. Maglagay po kayo pa isa-isa sa harap ng inyong tindahan mga friends. Ay, sigurado po, mabibili po yan. Lalo na po pag kitang-kita po agad ng customer, yung inyong mga chichirya. Ayan. Mas maganda po kasi na marami pong chichirya sa bandang harap para mas nakaka-attract po tayo ng ating mga customer, mga friends. Yan po yung isa sa mga technique ko po. Kaya hindi po tayo, kahit pa paano, hindi po tayo naabutan na expiration ng ating mga chichirya. Pero yung mga chichirya naman po, dati po naabutan ako. Mga isa, dalawa. Ginagawa ko, kinakain ko na lang po. Kasi malutong pa rin po siya. At okay naman po yung lasa. Ganun pa rin naman po yung lasa niya. Yan. Yun po yung gusto kong ibigay sa inyong tip. Lagi po natin i-check yung ating mga paninda na malapit na nga pong ma-expire. Kasi pag yan po ay na-expire, hindi na po yung mapapalitan sa tindahan. Hindi naman po tayo katulad ng wholesaler na pwedeng palitan po yan sa binilhan nila. Tayo po ay retail, kaya naman lagi po natin i-check yung ating mga paninda. Sa mga kape, gatas, Milo, sa mga juice. Yung juice po natin ng mga Tang, Nestea, yan. Lagi po natin i-check yung ating mga expiration date sa mga items na yan, sa mga juice, sa mga Tang. Kasi mabilis din po yan mag-expire. Yung meron po dyan, iba hindi napapansin na meron na po malapit na ma-expire, tapos hindi nyo po napapansin. So pagka maganoon po mga friends, ilabas nyo po siya para mas makita po siya agad ng customer. Tapos kung may naghanap po ng juice, una nyo pong banggitin yung mga flavor na malapit na pong ma-expire. Ngayon, tapos sabihin nyo po, kunyari naghanap po siya ng orange, tapos i-offer nyo po sa kanya. Try nyo po, try mo tong grapes, masarap to, ganyan. O kaya itong mango,
Ayan, meron po tayong mango, ayan, strawberry, dan. Meron po tayong ibang flavor para naman matikman nyo rin po yung ating ibang flavor ng juice. Ganyan po yung mga sinasabi ko sa ating mga customer at effective mga friends. At bababili po sila. Yung mango, dalandan, ayan po yung mga, hindi po siya kapas moving pero anytime na mabili pero madalas po natitenga yung or na-stock yung ating mga ganyan juice. At napapabili po yung mga customer kapag yan po ino-offer nyo sa kanila na try ka ng ibang flavor. Ayan, napapabili sila mga friends, sure na sure yan. Tapos, ang last po natin na tip ay, yun lang nga po pala friends, ilabas po yung mga malapit ng expiry ng mga items. So, yun na po pala yung number 5 mga friends. Number po is always i-check yung ating mga malapit ng ma-expire ng mga paninda. And then number 5 is ilabas nga po or ilagay po natin sa harapan yung ating mga malapit na nga po ma-expire ng mga items, ng mga pagkain, mga biskuit, chicherya, dyan po sa harapan ng ating tindahan. At sure na sure po yan mga friends na magbibenta po talaga inyong mga paninda na naka-display po sa harap. Ayan, pakita ko po sa inyo mga friends. Ito nga po siya. Ayan po yung iba nating mga kita po ba? Naharangan. Ayan. Ito po, bago po ito sa atin. Ayan. Diyan po siya nilalagay. Ayan po, iba natin dito sa harap. Ganyan po yung ginagawa ko sa ating mga chicherya. Yung mga bago po natin mga chicherya. Ayan po yung mga update po natin. Yan po yung mga gusto kong i-share sa inyo mga friends. Sana po ay nagustuhan niyo po yung ating video. Then, so, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much po sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nga po guys, palambing naman po kayo po nating like button, pa-subscribe. At kahit na rin po natin notification bell para update na po kayo sa mga susunod po nating i-upload ng mga videos. Yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo. God bless everyone. More sales always mga kasari at sana po ay malagi tayo maraming benta araw-araw. Linggo nga po ngayon, bukas po ay Lunes na ulit at dapat maaga po tayong gumising dahil pasukan na po ulit ng mga estudyante. May pasok na po mga estudyante ulit bukas, Lunes nga po. Ingat po palagi ang lahat. God bless always. And God is good all the time. See you to the next one. Love, love, love.